Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating daily devotions. Ako po ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. At ang ating verse for the day ay nasa Mark chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon nanalangin siya. Sinasabi rito na ang tunay na lapit sa Diyos ay isang bagay na hinahangad ng mga Kristiyano mula nang si Kristo ay nabubuhay sa lupa. Tikas sa mga Kristiyano ang maghangad na maranasan ang pagiging malapit ng isang matalik na kaugnayan sa Diyos. Ngunit ang tunay na matalik sa kaugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang pakiramdam na katumbas ng isang romantikong relasyon. Ito ay mas malalim kaysa sa emosyon, hanggang sa ating mga kaluluwa at makita ang ating mga kilos. Ang tunay na lapit sa Diyos ay nagsisimula sa paglapit sa Kanya. Hindi kailanman lalapit ang Diyos para sa mga hindi lumalapit sa Kanya. At ang paraan ng ating paglapit ay sa pamamagitan ng katwiran. Kung umaasa tayong matamo ang tunay na matalik na kaugnayan sa Diyos, si Jesus ay dapat na nating modelo. Iniibig natin ang Diyos dahil una niya tayong minahal. At pinagtutuyanayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Magkakaroon lamang ng matalik na kaugnayan sa Diyos kapag tayo ay nasa mabuting pakikisama sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Sa gayon, malalaman natin ang kagalakan at kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa Kanya at pagsuko sa kalooban tulad ng ginawa ni Jesus. Ang buhay ni Jesus ay nagtuturo sa atin na magsaya sa panahong nag-iisa kasama ang Diyos. Itinuturo sa atin ng Kanyang buhay na ang pagiging pribado at ang panahon na nag-iisa sa Diyos ay magbibigay daan sa pagiging epektibo sa pampublikong ministeryo. Nangangahulugan lamang ito na bisa ang iyong pribadong mga devotion sa Diyos ay magpapasya ng mga pampublikong pagpapakita sa mga tao. Bagamat may napakalaking benepisyo sa mga corporate gatherings sa harap ng Diyos, ngunit makakapagpalit sa oras na mag-isa kasama ang Diyos. Ang sinumang tao na maglaan ng oras na mag-isa sa Diyos ay babalik sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Upang maging malinaw na mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-iisa at kalungkutan, ang isang tao ay maaaring maging malungkot sa gitna ng maraming tao, at ang kalungkutan ay na-trigger ng espiritu ng pagtanggi ng isang inferiority complex. Ang mag-isa ay isang diyang pinagpipilian upang maghanap ng privacy. Gusto kong hikayatin ka na lumayo mula sa pagiging abala sa buhay at humanap ng ilang oras na mag-isa kasama ang Diyos. Ang tanging bagay na kailangan mo sa iyong self-time or yung alone time ay ang iyong Biblia. Ang pakikipag-usap sa Diyos sa umaga. Walang maling oras para makipag-usap sa Diyos. Ngunit kapag sinisimulan mo ang iyong araw sa mga panalangin sa umaga, binibigay mo ang natitirang bahagi ng iyong araw sa Kanya, na inilalagay din ng Diyos sa upuan sa pagmamaneho para sa araw na iyon. Maaari mong pag-usapan ang iyong mga plano, makinig sa Kanyang karunungan at hayaan siya na pangasiwaan ang iyong ikinababahala. Sa mga kamay ng Diyos na gumagabay sa iyo, papasok ka sa bawat araw na may Kanyang biyaya at awa. Handa sa anumang idulot ang araw, ang panalangin ay nakakaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa atin na makatagpo siya sa isang kasalukuyang sandali. Sa pamamagitan ng panalangin ay maaari tayong kumonekta sa Diyos, hanapin ang Kanyang patnubay at maranasan ang pagbabago. Ito ay isang patuloy na makikipag-usap sa Diyos na umuhubog sa ating relasyon sa Kanya. Ang pang-araw-araw na pagdarasal sa umaga ay isa ring magandang kasanayan para sa mga nagnanais na yakapin ang bawat araw ng may pag-asa at positibong espiritu. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagtakda ng espiritual na pundasyon para sa araw na ito, kundi nagpapaalala rin sa iyo na iyong pagpapalain at malaki o maliit. Idagdag ang isa sa mga pang-araw-araw na panalangin sa umaga mula sa abide sa iyong routine o ngayong linggo at panoorin ang mga paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Ito ang solidify a habit of gratitude. Kung kapag nagsisimula tayo sa isang paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili, madalas tayong gumagawa ng mga desisyon at pagbabago na maaaring hindi naaayon sa ating mga dating gawi o sa inaasahan ng iba.
Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makalayo sa atin mula sa ating kasalukuyang mga panlipunang lupon kung nagsusumikap pa ng bagong karera, pagpapatibay ng mas malusog na mga gawi, o simpleng pagbabago ng ating pag-iisip. Ang mga kaibigan at pamilya ay maaari ring hindi maunawaan o sumasailalim sa ating mga bagong landas na humahantong sa pakiramdam ng kalungkutan. Ito rin yung paglalaan ng lugar para kausapin ng Panginoon. Dito, ang pwede nating gawin ay pumunta sa lugar ng tahimik kung saan pwede nating kausapin ng Diyos. Kasi ang pangit naman na mag-uusap tayo sa magulo o sa maingay na lugar at subukan nating mag-adjust para sa ating Lord sapagkat siya din ang makakasagot ng ating mga katanungan at pwede nating itong gawin sa kwarto o kahit saang lugar na wala masyadong ingay. At magsimula rin tayo sa araw with Lord. Sa pagising sa umaga bukod sa pagdarasal, pwede rin tayo magpatugtog ng mga worship songs para mas mapil natin si Lord. At ugaliin din natin magbasa ng Bible bago humawak ng cellphone para magkaroon din tayo ng blessings or peace of mind sa bawat umaga natin. At ayun lamang po. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang ating daily devotions.